Isang mapagpalang araw, Karine, at maging sa lahat ng inyong taga-subaybay. Isang kwentong karanasan tungkol sa mga kakaibang nilalang ang aking ibabahagi sa inyong channel. Bago ko simulan ang aking kwento, ay hayaan na muna ninyong bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa aking pagkakakilanlan. Ako si Ramil Ignacio. 20 years old ako noong mangyari itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at nag-iisang lalaki. Pangarap kong maging doktor noon na alam ko namang malabong mangyari. Isa din po ako sa mga nakikinig sa inyong munting channel. Sa liblib na bundok kung saan malayo sa kabihasnan, doon matatagpuan ang aming munting tirahan. Magsasaka at pangangaso naman ang pangunahing trabaho ng aking mga magulang. Bilang panganay, nakatoka sa akin ang mga mabibigat na trabaho sa loob ng bahay, katulad ng pag-iigib ng tubig sa balon, pangangahoy sa gubat, pati na rin ang pagsisibak ng panggatong. Ang mga natitirang gawain naman ay ang mga babae ko ng kapatid ang gumagawa noon. Madalas nakapos kami sa pera, pero hindi yun naging problema sa amin. Nandyan ang kamoting kahoy, saging, at kung ano-ano pang pagkain sa paligid na siyang pumupuno sa kumakalam naming mga sikmura sa oras na mawalan kami ng bigas. Maaga akong nagigising tuwing linggo, Karine, upang manguha ng mga sanga ng mga punong kahoy sa gubat. Wala kasing ibang gagawin, kaya naisipan kong manguha ng mga tuyong sanga na nahuhulog mula sa mga puno. Dala ang gulok sa aking tagiliran ay sinuyod ko ang kagubatan upang manguha ng mga sanga ng kahoy para panggatong namin. Nasa kasagsagan na ako noon ng pamumulot ng mga sanga nang biglang kumidlat ng malakas. Napayuko ako sa damuhan sa sobrang takot. Nakakapagtaka lang na maganda naman ng panahon. Walang palatandaan ang kalangitan na kahit ano ay uulan. Sa hindi ko naman kalayuan, nakakita naman ako ng isang dalagang tumatakbo sa bandang unahan ko. Napatigil ako sa ginagawa ko at saka pinagmasdan lang siya. Suot niya ang mahabang puting damit na tila matatanggal na sa kanyang katawan sa bilis ng kanyang pagtakbo. Sino kaya yan? Bulong ko sa sarili at saka sinundan ito. Mabuti na lamang at tumigil siya sa isang malaking puno, kaya naabutan ko siya. Hingal na hingal ito habang nakasandal sa puno. Saka ko lang napansin ang balikat niyang may sugat noong makalapit na ako sa kanya. Sino ka? Bakit sugutan ka? Anong nangyari sa iyo? Sunod-sunod kong tanong, sabay lapit sa kanya. Ako si Kinay. May humahabol sa aking mga masasamang nilalang. Gusto nilang kunin itong mutya ng kidlat. Kunin mo ito at itago. Hindi ko na kaya pang tumakbo. Dinukot niya ang hugis pangil na puting bato sa bulsa at sa kapilit na inaabot sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yun. Pero nung marinig ko, napapalapit ang mga nilalang na humahabol sa kanya, ay hindi na ako nagdalawang isip na kunin yon sa kanyang palad. Salamat! Sige na! Umalis ka na! Gamitin mo sa mabuti ang bagay na yan. Malaking panganib ang mabalot sa lupang ito. At ikaw ang kasagutan. Tandaan mo, huwag na huwag mong ibigay sa mga masasama ang mutyang ito. Dahil sa oras na mapasakan nila ito, ay malaking panganib ang babalot
Hindi lamang sa inyong baryo, kundi sa buong mundo. Marami pa sana akong katanungan, ngunit nariyan na sa malapit ang mga nilalang na humahabol sa kanya, Karine. Hindi ko lubos maunawaan ang sinasabi niya. Tumango na lamang ako sa kanya at saka tinanggap ang bato. Iniwan ko siyang nangihina habang nakasandal sa puno. Ako naman ay mabilis na lumayo sa lugar na yun. Naiwan pa nga ang sakong sisidlan ko dapat ng panggatong. Hingal na hingal ako pagdating sa bahay. Kaya ganon na lang ang pagtataka ng aking mga kapatid at mga magulang. Hindi ko na muna sinabi ang nakita ko dahil alam kong sobrang delikado ito. Ang sabi ko na lang ay hinabol ako ng baboy ramo sa gubat kaya naiwan ko yung sako. Dumaan ang ilang araw. May mga tao lang akong napapansing umaaligid dito sa amin. Hindi sila pamilyar sa amin. Narinig ko sa mga kabaryo namin na may hinahanap daw sila sa lugar namin kaya sila nandirito. Minsan nga noong naglalakad ako ay nakasalubong ko ang isa sa kanila. Mariin ang tingin niya sa akin na para bang sinisiyasat talaga niya ako. Nilapitan niya ako at saka nagtanong, "Totoy, may napapansin ka bang bato? Ang ibig kong sabihin ay yung hugis pangil na bato." Kinabahan agad ako nang marinig ko yun. Naalala ko kasi yung ibinigay na bato sa akin ng babae sa gubat. Ganon na ganon ang sinasabi ng lalaking hinahanap niya. Pero natatandaan ko rin ang isa pa niyang bilin sa akin na ingatan ko raw ang batong yun. Gamitin ko raw ito sa kabutihan. Napansin ko din ang mukha ng lalaki. Wala siyang hiwa sa pagitan ng bibig at ilong. "Nakikinig ka ba, bata? Parang natigilan ka dyan. Ang sabi ko, may napapansin ka bang puting batong hugis pangil? Baka nakita mo o napansin mong suot ito ng tagay dito sa inyo." Wala eh. Pero kung makita ko, ipagbibigay alam ko kaagad sa inyo. Pautal-utal akong sumagot sa kanya dahil ang batong tinutukoy niya ay nasa ilalim ng aking unan. "Kung sakaling may impormasyon ka, abisuhan mo agad kami. Tapos bibigyan ka namin ng gantimpala." Tumango na lang ako sa kanya, Karine. Pagkatapos ay nagmadali na akong umuwi. Pagkarating sa bahay ay agad kong kinuha ang bato. "Ano bang meron sa'yo? Bakit ganun ka nalang hanapin ng mga yun? Isa ka raw mutya?" Nagulat naman ako nang biglang dumating si nanay. "Anak, sino bang kausap mo dyan? Bakit ka nagsasalitang mag-isa?" Wala, nay. Nagpa-practice lang akong kumanta." Yun na lang ang naging sagot ko kay nanay. Inilagay ko sa bulsa ang batong yun. Dumaan ang ilang araw. Nandito pa rin sa lugar namin ang mga dayuhan. Pero iilan na lang sa kanila ang nakikita ko. Siguro dahil ay nawawalan na sila ng pag-asang mahanap ang puting pangil ng kidlat na nasa akin. Isang hapon, nang pumunta ako sa bayan upang ihatid ang pinapahatid sa akin ni nanay na isang sakong kamoting kahoy sa isang kakilala namin doon, nang biglang matumba ako noong banggain ako ng isang lalaking nagmamadali. Alam kong hindi niya yon sinasadya, kaya tumayo na lang ako at inayos ang sarili. Pero ang hindi ko alam ay nahulog pala ang puting pangil ng kidlat sa bulsa ko. Nakita yon ng isang lalaki. Mabilis ko naman yung dinampot, saka ibinalik sa bulsa ko. Nakita ko sa mukha niya
na parang may tumatakbo sa utak niya. Kahit hindi sabihin ng bibig niya, ay alam ko na alam niya ang tungkol sa batong hawak ko. Nagmadali akong umalis sa lugar. Pagkatapos kong ihatid ang isang sakong kamuting kahoy, ay agad din naman akong umuwi. Kinakabahan lang ako dahil baka makarating ang mga nangyari kanina sa mga dayong naghahanap sa batong ito. At hindi nga ako nagkamali, Karine, dahil noong gabi ding yun ay may 3 kalalakihan ang pumunta sa bahay. Mga malalaki ang mga katawan at mga balbas sarado din. Pero isa lang ang napansin ko sa kanila. Lahat sila ay walang kanal ang ilalim ng ilong. "Magandang gabi sa inyo!" Unang bungad sa amin ng isang lalaking kalbo. Magandang gabi naman sa inyo. Ano po bang sadya nila sa ganitong oras?" Mahinahon at may galang namang bati ni nanay. "May isang bagay lang kaming hinahanap at nais namin ngayong gabi madalyon sa paglabas namin dito sa bahay ninyo." Hindi ako makatingin ng diretsahan sa kanilang mga mata. Tahimik lang akong nakaupo habang nakikinig sa kanila. At ang isa pa, wala si tatay, kaya lalo akong natatakot. Abay, sa tono parang nasa loob ng pamamahay ko hinahanap ninyo Medyo mariin na ang pagkakasabing yon ni nanay. "Hindi na kami magpaligoy-ligoy pa, Badang. May nakapagsabi kasing dito daw sa loob ng bahay ninyo makikita namin ang hinahanap namin." Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tumingin siya sa akin. Agad ko namang iniwas ang tingin ko sa kanya. At ano naman ang hinahanap niyong yon, Aber? May alam ka ba sa mga sinasabi nila, Ramel? Wala, Nay. Wala po ko alam dyan. Kabado akong sumagot habang nauutal pa, Karine. Hindi naman naalis ang tingin nilang 3 sa akin. "Huwag ka nang magsinungaling sa nanay mo, bata. Sabihin mo nang nasa iyo ang mutya ng kidlat." Mutya? Mutya ng kidlat? Ano ba yung pinagsasabi nila, Ramel? Hindi ko po alam, Nay. Wala naman sa akin ang hinahanap nila. Dahil sa pagmamatigas ko, ay lalong lumaki ang tensyon. "Ramel, kung ayaw mong may mamatay dito sa loob ng bahay ninyo, ay ibigay mo na ang hinahanap namin." Agad na kinabahan ako sa sinabi niya, Karine. Parang gusto ko nalang ibigay ang bato para matapos na yun. Pero sa tuwing maalala ko ang sinabi ng babae, ay nagbabago ang desisyon ko. Nasa bulsa ko lang naman ang bato, kaya madali ko yung isuko kung gugustuhin ko. Pero wala akong balak gawin yun. Mabuti na lang noon, Karine, ay dumating si tatay at may mga kasama siyang mga katrabaho. Doon ay naputol ang tensyon sa pagitan namin. Mabilis din namang nagpaalam ang 3 mga lalaki. Balak nila tatay na tumagay sa bahay, kaya kasama niya ang iilang mga katrabaho niya. Nagtanong siya kung sino ang mga taong bisita namin. Bakit daw umalis agad at hindi man lang nila pinansin si tatay. Sinabi ni nanay na mga dayo sila at may sadya sa aming baryo at sa bahay nila yon hinahanap. Uminit din ang ulo ni tatay dahil doon at tungkol doon nga ang kanilang naging usapan sa inuman. Kinabukasan, madilim pa lang ay gising na ako. Linggo kasi. Araw ng pangunguha ko ng kahoy sa gubat. Mga ilang minuto pa naman bago tuluyang lumabas ang haring araw, kaya nagdesisyon na muna akong maligo sa ilog. Malamig kasi ang tubig sa umaga, Karine, kaya masarap sa katawan. Parang pinapatay nito
ang mga negatibong enerhiyang bumabalot sa iyo. Habang nagtatampisaw ako sa tubig, ay may isang anino na biglang dumaan sa akin. Kaya napatigil ako. Agad kong pinakiramdaman ng paligid. Pakiramdam ko ay may ibang nilalang na nakamasid sa akin. Wala naman akong ibang makita maliban sa mga puno at mga talahib na sumasayaw sa ihip ng hangin. May tao ba dyan? Naghintay pa ako ng ilang segundo pero walang sumasagot sa mga tanong ko. Kaya inulit ko muli ang tanong ko. May tao ba dyan? Kung meron man, sino ka? Ba't ayaw mo magpakita? Doon na ako kinabahan, Karine. Dahil kahit nakailang ulit na akong magtanong, ay wala talagang sumasagot sa akin. Maya-maya pa'y may mga kaluskos sa paligid ang tumugon sa mga tanong ko. Doon ay nagsitayuan ang aking mga balahibo. Sinundan pa noon ng mga alulong ng mga aso at tunog na ngayon ko lang narinig. Nagdesisyon akong umahon sa tubig para umalis na lang sa lugar. Iba na kasi ang pakiramdam ko sa mga oras na yon. Noong makarating na ako sa gubat na madadaanan ko pa uwi sa bahay, ay doon na naman ako nakarinig ng mga ingay na nanggagaling sa mga sanga ng puno. Binilisan ko na lang ang lakad, Karine. Medyo madilim pa ang paligid kaya hindi ko nakikita yung gumagawa ng ingay. Nang makarating na ako sa labasan ng gubat ay biglang may tumalon sa harap ko mula sa isang puno. Isang lalaking nakahubad tapos punit-punit ang suot na pantalon. Nakayuko lang siya at hindi gumagalaw. Madungis ang iilang parte ng katawan niya. Sino ka? Hindi man lang niya ako sinagot. Bagkus ay marahan niyang inangat ang ulo. At doon tumambad sa akin ang mata niyang nagbabaga. Tumulo din ang malapot na laway niya na animoy isang mabangis na hayop sa gubat. Bahagyang napaatras ako, Karine. Dinukot ko ang mutya sa bulsa ko. Pero nagulat ako nang wala yun sa bulsa ko. Nakalimutan kong inilagay ko pala yun kagabi sa ilalim ng unan ko. Kung sino ka man, wala naman siguro akong atraso sa'yo, hindi ba? Hindi pa rin siya sumasagot. Sa pagkakataong yun, naglakad siya ng marahan palapit sa akin. Doon na ako pinagpawisan at pinasok ng matinding takot. Bahagyang napaatras ako. Noong ilang metro na lang ang lapit niya sa akin, ay tumakbo na ako pabalik. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin. Sino ka ba? Bakit ka naglalaway? Aswang ka ba? Sigaw ko habang mabilis na tumatakbo. Nakarating muli ako sa ilog, Karine, at doon ay lumublob ako. Hindi niya ako doon masusundan. Siguro dahil wala namang aswang na lumalangoy. Nang nasa gitna ako ng tubig, ay tumigil siya sa pangpang. Wala siyang ibang magawa kundi ang panoorin lang ako habang nagpapatangay sa agos ng tubig. Ano? Diyan ka na lang ba? Dahil malakas ang agos ng tubig, ay mabilis akong naanod. Siya naman ay naiwang nakatayo sa tabi ng ilog. Kasabay ng pagsikat ng araw, ay ganoon din ang paglaho niya sa mata ko. Pero ganoon na lang ang aking pagtataka, Karine. Dahil dati wala namang ganyan dito. Madalas ako dito sa gubat. Pero ngayon ko lang siya nakita. Noong umpisa na dumating yung mga dayo, ay kung ano-ano na lang nakababalaghan ang dumating sa baryo namin. Kung sino man kayo nanggugulo sa baryo namin, pwes, hindi kayo magtatagumpay sa binabalak ninyo.
Noong medyo malayo na ako, ay nagdesisyon na akong lumangoy papuntang pangpang ng ilog. Pagkatapos ay naglakad pabalik sa bahay. Medyo malayo pero mas ayos na kesa doon ako dumaan sa may aswang. Ang ginawa ko, Karine, ay nag-insayo akong makipaglaban. Tuwing umaga ay sinasanay ko ang sarili ko upang paghandaan ang anumang panganib na dumating. Alam kong babalik ang mga dayong yun para kunin sa akin ang mutya ng kidlat. Habang tumatagal, ay nagagamay ko na rin ang mutya na ilalabas ko naman ang tunay nitong kapangyarihan. Pero alam kong hindi pa ito sapat para harapin ang mga dayong. Isa pa, may isang aswang na dapat kong pagtuunan ng pansin. Sigurado akong may kinalaman ang mga dayong yon sa biglang paglabas ng aswang na yon. Isang gabi, Karine, ay nagising na lang kami sa mga kakaibang tunog sa bubong ng aming bahay. Noong lumabas ako ng kwarto, ay naramdaman ko ring nagising sina nanay at tatay. Tinanong ko sila kung naririnig din ba nila yung mga ingay na naririnig ko. Ang sabi nila, kaya nga sila magising ng dahil doon. Ako na hong lalabas para tignan ko ano yun. Dala ko naman ng mutya, Karine, kaya hindi ako natatakot kung magkasalubong man kami muli ng aswang na yun dahil sisiguraduhin ko sa kanya na kaya ko na siyang paslangin. Dahil sa inakala ni nanay at tatay na mga manok lang ang gumagawa ng ingay na yun, ay naging kampante sila. Ako naman, Karine, ay iba ang kutob ko. Sigurado akong may kung anong mabangis na nilalang na umaaligid sa labas ng bahay namin. Noong nasa labas na ako, ay biglang tumahimik ang paligid. Naaaninag ko naman ng paligid dahil sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Naglakad pa ako palayo sa bahay para maabot ko ng tanaw ang bubungan namin. Pero wala naman akong ibang nakita doon, Karine. Maya-maya ay naririnig ko na ang sigaw ni nanay. Ramil! Anak! Anong nakikita mo? Nilingon ko siya na nandoon sa pintuan namin. Nakasandal siya at nakatanaw sa akin. Wala akong makita na Nawala kasi bigla yung ingay. Hayaan mo na, anak. Baka mga manok lang yan. Sige na, bumalik na sa pagtulog. Hindi ko na muna sinagot si nanay, Karine. Dahil may kung anong nilalang akong natatanaw na nakatayo mula sa unahan ko. Mukhang tama ang kutob ko na magkikita kaming muli ng aswang na yun. Saglit lang po, Nay. Mukhang hindi ito isang manok Mukhang hayop na mabangis ito. Sigaw ko kay nanay, Karine. Kaya sumagot naman siya. Ano? Hayop? Abay, mag-iingat ka, anak. Baka babayra mo yan. Lumabas na rin si tatay upang tignan yun. Pero noong malapit na si tatay sa akin, ay tumakbo ang aswang palayo. Kaya hindi na niya nakita yun. Ipaniliwanag ko sa kanya kung ano yung nakita kong nilalang. Umalis na, tay. Siguro, natakot nung makita ko at na mahuli natin. Pero sa palagi ko babalik yun sa ibang gabi. Kaya mag-iingat tayo. Lingid pa rin sa kaalaman ni nanay at tatay ang tungkol sa mutya na nasa akin. Wala pa akong balak na ipaalam sa kanila ang tungkol sa bato. Hindi ko na rin namamataan ang mga dayo sa aming lugar. Pero hindi yun dahilan para ipagdiwang ko. Dahil alam kong bumubuo lang sila ng plano para mabawi sa akin ng mutya. Alam nila kung saan ang bato, kaya wala nang dahilan para magpakalat-kalat pa sila sa paligid
nakasentro ang tingin nila sa akin. Pero hanggat hindi ko pa sila nararamdaman sa paligid ko, ay may oras pa ako para kapisatuhin ang kapangyarihan ng mutya. Isang tanghali, nagpasya akong magpunta sa ilog upang doon magsanay sa aking kakayahan. Pero sa hindi ko inaasahan ay maghaharap kami ron ng aswang. Kararating ko pa lang sa ilog nang bigla siyang lumitaw sa harap ko. Aba, tanghaling tapat may aswang. Hindi ka pala takot sa sinag ng araw ah. May halong kaba akong nararamdaman sa mga oras na yon dahil unang beses kong lalabanan ang aswang ng harap-harapan. Sa tingin ko ay mukhang ako talaga ang pakay niya. Nagkaroon tuloy ako ng ideya kung bakit ako ang hinahunting niya. Sa palagay ko'y may pakay siya sa akin dahil kung wala, hindi niya ako susundan ng ganito. Mukhang may kailangan ka sa akin. Sige, sabihin mo. Mula sa unahan ay nakatayo pa rin siya habang tinitignan ako ng matalim. Tahimik ang kapaligiran habang katamtaman naman ang ihip ng hangin. Maalinsangan ang sikat ng araw ng tanghaling yon, Karinim. Mga ilang segundo rin ang katahimikang yon hanggang sa sinugod niya ako ng marahas. Nagawa niya akong tamaan ng kalmot niya sa braso kaya ininda ko yon. Sinundan pa niya yon ng iilang kalmot pa pero sinasangga ko yon ng braso ko. Hinawakan ko ang mutya ng kidlat at doon ko naramdaman ang kapangyarihan na nagmumula doon. Unti-unting humihilom ang mga sugat ko na galing sa mga kalmot ng aswang. Ano? Nagulat ka ba? Muli niya akong inatake at sa pagkakataong yun ay mabilis ko na siyang naiwasan. Nagawa kong mahawakan ang braso niya ng walang kahirap-hirap. Buong lakas ko siyang binalibag sa batuhan, kaya napasalpak siya doon. Pero agad din siyang tumayo na parabang walang nangyari. Mukhang malakas ka. Sige, sugod! Ipapakita ko sa iyong hinahanap mo. Kung muli siyang aatake, Karine, sisiguraduhin kong mapupuruhan ko na siya. Inihanda ko ang sarili ko sa muli niyang pagsugod. Maya-maya ay binalot ng malakas na aura ang aking katawan. Pakiramdam ko ay sobrang lakas ng kapangyarihan na namumuo sa kamay ko. Lumalabas pa ang malakaryenteng umiikot sa braso ko. Sumugod ka na! Kung ayaw mong ako susugod, talagang dudurugin kita! Nakita kong kumuha siya ng buwelo para sugurin ako at ilang saglit nga lang ay bumubulusok na siya pasugod sa akin. Kahit alam kong mabilis ang pagsugod niyang yon, pero sa paningin ko'y tila slow motion siya. Sobrang bagal na halos hindi na gumagalaw. At alam ko rin na dahil yon sa taglay kong mutya, bahagi yon ng kapangyarihan niya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras, Karine. Sinalubong ko siya at saka ibinuhos ang namumuong puwersa sa kamao ko. Tinamaan ko siya sa dibdib na siyang ikinatapos ng buhay niya. Nasunog ang katawan niya na animoy tinamaan ng isang matinding kidlat. Bumuhos ang malakas na ulan, Karine. Naiwan pa rin akong nakatayo sa pwesto ko habang hindi pa rin makapaniwala sa buong nangyari. Doon ko lang naisip na kung bakit ganon na lang ang pagnanais nilang makuha sa akin ng mutya. Sobrang lakas pala ng kapangyarihan nito at mapanganib kung sa masamang kamay mapunta ito. Hindi pwedeng makuha nila ito sa akin. Sobrang mapanganib ang mutyang ito kung sakaling mapunta ito sa kamay ng masama. Kaya dapat kong itong ingatan at gamitin sa tama. Kagaya ng sinabi ng babaeng nagbigay sa akin ito. Umuwi ako sa bahay
para gawing kwintas ang mutya, Karine. Kailangan na palagi ito sa katawan ko. Hindi ko ito pwedeng makalimutan sa kung saan-saan lang. Pinaigting ko pa ang paghahanda sa sarili ko. Nararamdaman ko ang nalalapit na pagparito ng mga dayuhang yon, gayong napatay ko na ang aswang na inutusan nilang umaaligid sa akin. Hindi nga ako nagkamali, Karine. Dahil noong gabing yon ay sumugod sila sa bahay. 5 lahat sila na pumasok sa aming bakuran. Katatapos lang namin kumain nang dumating sila. Pero noong una ay hindi naman sila kaagad gumawa ng gulo. Maayos pa rin silang nakipag-usap sa mga magulang ko. Huwag kayong mag-alala. Walang masasaktan sa inyo sa oras na may balik sa amin ang batong hinahanap namin. Alam nilang nasa akin ang bato. At alam din nilang nagagamit ko na rin yun dahil pinaslang ko ang aswang nilang inutusan. Pero nagpapanggap pa rin silang walang alam sa nangyari. Alam nyo kasi mga Ginoo, wala talaga sa amin ang hinahanap ninyo. Kung sana'y sa amin edi binigay na. Dagdag pa ni tatay ay wag na wag daw silang gumawa ng anumang hindi maganda sa kanyang pamamahay dahil mapipilitan itong gumawa ng dahas laban sa mga dayo. Kumalma ka lang, tanda. Hindi kami gagawa ng anumang gulo sa lugar ninyo. Pero sa oras na hindi namin makuha ang mutya, sisiguraduhin kong lahat kayo dito mamamatay. Doon ay naalarma si nanay at tatay. Maging ako ay kinabahan na rin. Abay, wag na wag mo kaming takutin. Baka nakakalimutan yung nasa bakuran namin kayo. Dahil doon, Karine, ay nagalit si tatay. Ayaw na ayaw niya kasing binabalaan siya. Isang pangiinsulto yun sa kanya bilang isang haligi ng tahanan. Ang isa pang ikinagalit niya ay sa sariling pamamahay pa niya yun maririnig. May prinsipyo si tatay, Karine. Dahil kung alam niyang nasa tama siya, ay susundin niya kung ano ang alam niyang tama. Kinuha niya ang itak niyang bagong hasa at saka itinutok sa mga mukha ng mga dayo. Ako naman ay kalmado lang habang hinihintay na gumawa ng hindi maganda ang mga dayo. Siguraduhin mo lang na matalim ang itak mo, tanda. Dahil baka hindi yan tatalab sa akin at baka sayo ko pa yan itaga. Doon, Karine, ay inihanda ko na ang sarili ko. Alam kong magkakagulo na. Kilala ko si tatay. Hindi siya papayag ng ganon-ganon lang siya bastusin sa sarili niyang bahay. Inawat siya ni nanay, pero ayaw niyang magpaawat. Nagawa niyang maitulak ang isang dayo. Kaya naman, hinawakan ng dayo ang braso ni tatay at saka piniga. Doon na ako sumali dahil baka kung ano pa ang mangyari kay tatay. Bitiwan niyo si tatay! Yan ang kanina pa naming iniintay. Sige bata, gamitin mo ng mutya! Agad na nagsitinginan sina nanay at tatay sa akin. Ganon na lang ang pagtataka nila sa sinabi ng dayo. Nagulat ba kayo sa mga narinig nyo? Tama! Nasa anak ninyo ang hinahanap naming bato. Totoo bang sinasabi nila, Ramil? Magsabi ka nga ng totoo, anak. Totoo po, nay, tay. Kaya hindi ko sa kanila binibigay ito dahil mga masasama sila. Sobrang mapanganib sila. Pero mga tao nga ba sila? O nagpapanggap lang silang tao? Matalas ang pangamoy mo, bata. Pero wala na siguro kami magagawa kundi ang kunin sa iyo yan ng sapilitan. Biglang nag-iba ang anyo nila, Karine. Lumapad ang mga bunganga nila at nagkaroon ng maliliit na pangil. Humaba din ng doble ang kanilang mga katawan at kulay na agnas ang kanilang balat. Ang mga mata nila ay naninilaw
na tulad ng isang may sakit na hepa. Ang kanilang mga braso ay humaba at pumantay sa kanilang tuhod. Sobrang nakakatakot silang tignan. Tay, umalis na kayo. Itakbo ninyo ang mga kapatid ko sa malayo. Ako nang bahala dito. Magpapaiwan pa sana si tatay, pero sinabihan kong wala siyang magagawa sa mga mababangis na mga nilalang na ito. Kaya napilitan na rin siyang umalis kasama sina nanay at mga kapatid ko. Sige, kunin ninyo ang bato para malaman ninyo. Sinugod nila ako, Karinim. Bagya akong nahirapan dahil sa sobrang bilis nila. Hindi ko rin maabot ang mga katawan nila dahil mahahaba ang kanilang mga galamay. Pero noong tinulungan na ako ng mutya, ay nahigitan ko ang kanilang bilis. Para akong isang kidlat na gumuguhit sa kalangitan sa bilis. Agad ko silang pinagsusugod at ibinalibag isa-isa. Pero sobrang malakas sila dahil nagagawa nilang tumayo at parang walang nangyari. Ang lalakas nyo pala ha? Pero sige, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng mutya na inaasam-asam ninyo. Lumiwanag ang kamao ko tulad ng nangyari doon noong magkaharap kami ng isang aswang. Parang may kung anong kuryente na bumabalot dito. Tatapusin ko na ang labanang ito para makauwi na kayo sa kung saan man kayo nang galing na mundo. Sa lakas ng kapangyarihan ng mutya ng kidlat, Karine, ay tila naging ihaw-ihaw silang mga sunog noong matamaan sila. Natumba sa lupa na hindi na humihinga. Doon natapos ang malagim na labanan, Karine. Inilihim ng buong pamilya ko ang buong nangyari dahil ayaw naming pagkaguluhan kami ng mga tao. At ilang araw lang ay may isang babae ang nagpakita sa akin. Nagpakilala siyang isang diwata. Sinabi niya sa akin na mga itim na engkanto raw ang aking mga nakasagupa. Ang mutya ng kidlat ay gusto nilang makuha upang lalong lumakas ang kanilang puwersa. Ganoon na lang ang pasasalamat ng mga diwata sa akin, Karine. Dahil nagawa kong protektahan ang mutya ng kidlat. At dahil daw doon ay hindi na nila ito kukunin sa akin. Bumalik naman sa normal ang buhay namin, Karine. Ang mga nangyari ay inilihim pa rin namin sa mga kabaryo namin. At dito ko na muna tatapusin ang aking kwento. Salamat, Karine. Wakas.